Sadyang kay buti ng Ama, napakahiwaga niya. Dakilang walang kapantay, salita niya'y may buhay at makapangyarihan. Wala siyang nilalayon, kundi ang ikabubuti at makabubuti kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Pawang katotohanan ang siniwalat mo, anak. Kapag nasumpungan mo na ang Ama, marami ka ng lilisyaan, marami ka ng iiwasan, marami ka ng tututulan. Lilisya ka na sa hindi nararapat na gawa, tututulan mo na ang damdamin mo at di mo na paghahariin ito. Marami ka nang iiwasan, kaya't di ka na maunawaan ng maraming kapwa mo na sa dating buhay mo, kasama mo sila. Kaya't hindi ka na kayang tanggapin. At ang sasabihin sa'yo, nagbago ka na. Ngunit ang totoong pagbabago, kung nakikita nila, makikisabay na rin sa'yo at sasabihin, ako rin, gusto ko nang magbago. Ngunit sadyang hindi nga lahat ng nakakasalamuha mo, mga makakasama mo, kaibigan, kamag-anak mo, maging kapamilya. Kapag nakakilala ka sa tunay na liwanag na nagdudulot ng sigla ng buhay mo, ay susunod sa iyo. Sapagkat hindi lahat ng tao ang gusto'y magbago, kundi sanlibutan ang nasa at gawin ang pangtao. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Wala siyang nilalayon na makasasama kanino man. Ang adhikain niya, mapabuti ang lahat, maisaayos ang buhay ng tao. Ang layon at nasa niya, mailigtas sa kapahamakan ang sinumang kanyang mga anak. Ngunit ilan kaya sa laksang bilang ng mga anak niya, ang adhikain ng Ama at layunin niya ay mithiing gustuhin din ng bawat isa. Mapapalad ang naghanap at nakasumpong sa liwanag ng buhay. At nang maramdaman ang tunay na pagmamahal ng Ama, hindi na nagmithi pa ng iba, kundi sa tuwin ay maramdaman siya upang ang nadamang yaon mabuhay sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80.
Pinuri ng Panginoon ang mangdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Yaw na nga ang katotohanan, sapagkat iba ang sanlibutan. Iba ang gawa ng sanlibutan at iba ang gawa ng kadakilaan ng Ama ukol sa kabanalan. Kaya naman ang tao sa kanyang katusuhan nagiging labis ang talino. Sa kanyang katusuhan, inaalam kung paano siya magiging maalwan sa pamamaraang hindi niya pinagpagalan. Ngunit kahanga-hanga rin ito sapagkat alam niya kung anong dapat niyang gawin para sa buhay niya. Ngunit ilan kaya sa mga taong alam nila ang ginagawa sa buhay nila para ikaliligaya at ikasisiya na tunay ngang nanahan ng ligaya at kasiyahan sa kanila? At ilan naman kaya ang walang karunungan sa sanlibutan, maliban ang karunungang naghahari ang Ama sa kanila, at sila'y mukhang walang kaalaman at mangmang sa pananaw ng kapwa, subalit sa kanilang mga ginagawa, tunay ang kagalakan nilang nararamdaman sa kalooban. Mga minamahal, paano nyo ba ginagamit ang katalinuhan nyo sa lupa? Paano nyo ba ginagamit ang pag-aakay sa kapwa? Paano nyo ba naisasalarawan ang pagsasabuhay ng inyong nakamtan? At paano ninyo maisasabuhay ang tunay na kalooban ng Ama? Maraming tao ang panandaliang aliw, panandaliang kasiyahan ang nais at dyasa. Ngunit hindi nasusuri at di inaalam ang kailuwat na dusa. Maraming tao ang nagmamadali at nagdudumali para kamtin ito, kamtin iyan at kamtin yaon, sapagkat yaon ang layunin nila bilang tao sa lupa. Ngunit kaiba ang layunin ng Ama sa lahat ng mga anak niya. Ang mapabuti, maging mahusay at mabuting ganap ang kanilang kalalagayan. At sa kanyang kadakilaan, kung sila'y makasusumpong, liwanag ng buhay ay kakamtan. Mga minamahal ko, halina kayo at suriin nyo ang sarili nyo. Kailan ba kayo naging matalino para sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo? At kailan sa palagay nyo, nagawa nyo ang sa inyo, nasiyahan kayo, ngunit ang hindi nyo alam, maligaya kayo ngayon, ang susunod na panahon, ano kayang dusa dahil sa maling gawa nyo. Napakapalad ng mga anak ng Ama na hindi man nasiyahan na galak sa kalalagayan sa buhay dahil aba at kulang sa pamumuhay. Ngunit nag-uumapaw naman ang kagalakan sa damdamin nila dahil iba ang kaloob ng Ama sa buhay nila. Mapapalad kayong mga nagmimithi ng kaukulan sa Ama at ang pag-uukol niya sa inyo ay patuloy na nadarama nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, talinghagang mainam, tunay na kaganapan na sisilayan sa kalupaan. Maraming taong ganyan. Para lamang masyahan, magalak sa kanyang buhay, hindi alintana ang maging malabis sa kapwa. Hindi alintana ang magkasala. Ang mahalaga, makuha niya ang gusto na di pagpapagalan ng sarili. Ngunit ano kaya ang magiging kalalagayan ng taong ganito ang gawa? At ano kaya ang magiging ganti naman ng Ama sa mga anak niyang mangmang sa lupa? Ngunit sa kanyang kaukulan, ang talino nilang taglay, siyang nagiging daan ng kanilang kaligtasan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kailan ka ba nagmithing makaakay sa liwanag? At kailan mo naman minithi
ikaw na malayo sa Ama, ang kapwa mo'y dayain. Ang lahat ng ito'y nagaganap sa lupang ibabaw, ngunit ang saksi sa kalahat-lahatang tao, tanging Diyos na di nasisilayan ng mga mata ng tao. Kaya't magalak kayo at magpuri sa inyong pagmimithi ng maganda at mabuti, kayong makikinabang, kayong masisiyahan, kayong matutuwa at kayong magagalak, kayo rin ang magkakaroon ng buhay na maganda, mabuti sa takdang panahon. Ang buhay na walang hanggan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Hambing sa kwento. Ang bisikleta ay hindi mo maiaakyat sa bundok. Kaya, dala mo man siya, mapapagod ka kapag dinala mong paakyat. Kaya manapa, kaysa mapagal kang magbitbit sa kanya, iwanan mo sa baba. Ano ibig sabihin niyan kung lalagyan nyo at bibigyan nyo ng mabuting kapahayagan? Mayroon ka bang mahalaga sa buhay mo na pinahahalagahan mo at mahalaga sa iyo? Ngunit nasumpungan mo at gusto mong umakyat ang pananalig at pananampalataya mo sa Ama, isusuko mo muna ito at iiwanan mo at isasantabi mo upang makamtan mo lamang kung anong paghahari ng Ama sa buhay mo at may pagpatuloy niya ang paghahari niya sa iyo. Sapagkat ang bawat umaakyat at nagtitiwala sa paniniwala sa Amang kataas-taasan, anuman ang tinalikdan at iniwan nila, higit ang ipinagkakaloob niya. Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan, kaya't walang pagsisisihan, walang sayang ni anuman sa mga ginawa ng anak ng Ama na mas higit siyang pinili at tinangi kaysa bagay na mahalaga sa kanila na alam nilang iiwanan lamang ito sa lupa, ngunit siyang kinilala at tinanggap at inuna, kailan may di sila tatalikdan at di sila mapapariwara. Kaya nga, malayo ka man, patuloy siyang lumalapit. Lumalayo ka man, patuloy kang inaapuhap. Hindi mo man siya madama, patuloy siyang nagpapadama. Hindi mo man siya kilala, patuloy siyang nagpapakilala. Hindi mo man siya maabot, patuloy siyang bumababa sa iyo upang siyang umabot sa kaukulang marapat na makilala mo siyang bilang tunay na Ama mo at maramdaman mo ang pag-ibig niyang matapat. Doon kung ikaw ay hindi lalayo, sa pandamat pagkilala mo, yamang nasumpungan na, mananahan ang liwanag na yaon at magniningas magniningning sa buhay mo'y magdudulot ng higit na mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Mahirap talikdan ang halaga sa iyong buhay bilang katauhan at damdaming tao lamang. Subalit kapag ang damdamin ng Ama ang sa iyo ay bumukal at tunay na nabuhay sa iyong damdaming taglay, walang mahirap na ito'y talikdan sapagkat mas masarap ang nadarama ng tunay na sa Ama'y kumilala na. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Hambing sa mga negosyante, mamumuhunan ka sa pagtindig mo ng hanap buhay. Gayon din ang mananampalataya. Mamumuhunan ka sa una. Marami kang pagdaraan at pakikibakahan. Subalit, nang napatatag na't pinatibay ka na ng Ama sa nasumpungan mong tunay na Ama mo, sa di mo namamalayan, isa kang mahahambing
sa naging isang tanyag na negosyante. Dahil ang pagkita mo ay padatal ng padatal at di na lumalayo, ang puhunan mo ay di nababawasan, patuloy na lumalago. Yan ang mga anak ng Ama, nang magtiwala sa Kanya at maniwala sa Kanya, ang anuman para sa kanila ay di na mahirap sapagkat ang Ama na ang nagpapagaan ng hirap nila. Kaya't ang dusa sa una, bandang huli, ligaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Paano mo mapapatotohanan ang pangako sa iyo ng Ama mo, kung di mo muna tutupdin susundin ang salita niya? Paano niya mapapatotohanan ang buhay ang aral niya, kung di mo ito pag-aaralan at isa sa buhay muna? Paano mong makikita ang kahiwagaan niya, kung di mo mamasdan ang kabutihan at kadakilaan niya? At pagtitiwalaan mong sa buhay mo'y magagawa niya ang mahirap para sa iyo, magaan para sa Kanya. So, inyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kapag kumilos ang Ama sa hindi namamalayan ng mga anak niyang tapat at nakikipagtotoo sa Kanyang Espiritu, sila mismong makapagsasambit at makapagbibigay kaalaman sa kapwa nila. Totoo ang salita, buhay ang Diyos na dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa dating buhay mo, kung isa kang magigitlain, kapag may narinig kang kumalabog, magigitla ka. At ang pandama mo'y kumakabog-kabog pang dibdib mo. Maaring mayamot ka pa't mainis. Subalit nang nadama mo ang mahal na Ama mo, na nagbigay karunungan at kaalaman sa iyo, pinaknit niya ang pagkakagitla mo. Binigyan ka niya ng kapanatagan at patag na kalooban. Kaya kahit magkalatsingan ang sa tabi mo, kapag inaantok ka, tulog ka pa rin, anak niya. Buhay bang Ama? Yauna ang grasyang hindi kayang bilhin ng salapi at anumang yaman ay walang kapantay. Ang kapanatagang di makukuha sa bagay, di makukuha sa salapi. Sapagkat ito'y hindi kayang bilhin, kundi ito'y nabubuhay at sumisibol lamang, na nagmumula at di makikitang pinagmulan sa tunay na nagbibigay buhay, Diyos Ama ng kalahat-lahatan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Kung dati kang matatakutin, sa isang butiki lamang kapag ika'y hinagisan, nilalagnat ka pa kapag ika'y nasindak. Subalit, nang pinatapang ka ng Ama, kung ano kinaduduwagan mo at ayaw mo man lang makita at mahawakan, yun papahahawak sa'yo, upang mapatotohanang wala ka na sa gayong kalalagayan mo. Mga minamahal ko, napapatotohanan ang kaloob sa buhay ng tao kapag nasuri mong na iba ka na nga sa bilang pagkatao mo. Kaya't halina kayo, walang makpagbabago at magbabago sa tao kung bilang pagkatao at katauhan na kapwa-tao. Subalit ang Ama, lahat ng mahirap baguhin at hindi mapagbago ng tao, kaya niyang gawin, kaya't lumapit ka sa Kanya at kaya niyang ibahin at baguhin ka bilang anak niyang nagsusumamo sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Alalaog baga, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran.
Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya nga, kung sa dating buhay mo, halos ayaw mong matulog, sapagkat di ka makatulog. Sapagkat ang isip mo'y kung ano-ano ang pumapasok. Ngunit at pasubali, nang tinanggap mo ang hindi mo nakikita, ngunit alam mong buhay siya sa tuwina, ang di mo pagtulog, kapayapaang mong tinanggap, himbing na pag-antok, nang dumatal sa'yo, magdamag kang, nakahimlay, nakapikit, payapa ang isip. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alam mong ba ganong ibig kong ituran? Sa Ama makukuha ang di mo kayang kuhanin sa sanlibutang ito. Sa Ama mo mararamdaman ang di mo maramdaman kahit kanino. Sa Ama mo magpagkakaloob ang sarili mo kung tunay at tapat kang kumikilala sa Kanya. At nang maibigay mo ang sarili sa Kanya, napuspos ka ng Espiritu niya. Kaya't di mo namamalayan na ibakat iniba na sa buhay mo bilang tao, sapagkat Espiritu ng buhay ang nagahari sa iyo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ang nagnanasa ng payapa at mabuting buhay, tinatanggap ang di nakikita, ngunit pinagtitiwala ang tapat. Diyos Espiritu, pangangalagaan, katao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang dating magulo, nagiging maayos. Nagiging payapa. Ang dating sigalutan, nagiging mabutihan, mabuti ang pagsasama. Ang dating kawalan ng pag-asa, binuhay at nabuhay, araw at gabi man, pag-asa'y nasa puso ng binuhay ng Ama. Ang kanyang ligaya, sapagkat Espiritu niya'y suma sa kanila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Iba't iba ang gampanin at nais gawin ng tao. May mga nagkukumahog, nagdudumali sa ang nasa niya at nasa nila ay maglingkod daw ng matapat sa bayan. Ngunit at pasubali, hindi pala paglilingkod ng tapat sa bayan, nais lang palang may pakinabang. At mayroon namang nagdudumali at nagmamadali para maglingkod daw sa Ama. Ngunit hindi pala totoong paglilingkod ang layo para magpasikat sa kapwa nila. Kaya nga naman ang katotohanan na kung sinong totoo at tapat ang puso't damdamin, sila mismong nakikinabang sa mabuting kalooban ng Ama. Kaya sila mismong magsusumigaw at nagsasabing, buhay ka aking Ama. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya mapapalad kayo na sa damdamin at kaisipan nyo, binuksan at nabuksan na ang marapat mabuksan sa inyo at di na nananahan ang katauhan ninyo, kundi ang Espiritu ng Ama at ng Anak sa mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, mula sa Filipos, ang daming isinulat ni San Pablo na kung babaybayin nyo at pagninilayan nyo'y pawang katotohanang nagaganap sa mundong ito. Isa ka bang naglalayong maging tapat at maging matwid sa pananaw ng Ama?
Halina, halina. Ano ka man at sino ka man noon, kaya kang baguhin ng tinanggap mong espiritu ng katotohanan. Tulad ni San Pablo, isang huwaran na naging huwaran sa pagbabagong buhay. Bagamat sa unay, nais pumaslang, pumatay dahil lamang sa pinaglalabang kanyang relihiyong naturingan. Subalit nang makilala ang tunay na magbibigay liwanag, ang pinaglaban ay ang katotohanan at ang nasumpungan ay kadakilaan ng amang walang hanggan sa buhay niyang kinamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luha ang inuulit ko. Marami ang ngayoy namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na pang lupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang may pandinig ay nakarinig. Paalala at patuloy na pagpapagunita, ang sinumang nakasumpong sa liwanag ay manahan sa liwanag. Ang sinumang nakasumpong ng tuwid na daan ay tumahak na tuwiran. At ang sinumang nakadama sa Ama, patuloy damhin kung sino siya at ano siya, at patuloy siyang makikilala na puspos ng pag at awa, galak ang dulot niya, hindi dusa. Sa mga kumilala at tumanggap, makikita nilang ganap ang paghahari niyang matapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga, kapag naramdaman mo na siya, mithiin mong patuloy damhin pa. At kapag nakilala mo siya, patuloy mo pa siyang kilalanin at huwag ang kung anong iyong hinahanap-hanap pa. At kapag nakilala mo ang magbibigay sa iyo ng sigla at lakas ng buhay, mapapatotohanan mong kaya niyang baguhin ang sarili mong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Diyos? Bayanihan. Noong unang panahon, palibasa ay mga kubo, ang mga tahanan, mga dampa, o dili kaya mga kawayan. Kapag may nakabili ng bahay ni Pedro, bayanihan, buhat nila ang bahay. Kung saan doon ay dadalhin, eto pinakikita. Mayroon silang mga pang-ilalim na nilalagay para magpantay ang timbang. At sila namang mga nagpupusan, nakakaya nila yaon dahil sa kanilang pwersa at lakas na nasa katawan. Dahil
sila'y masayang bumubuhat, kaya nakakaya nila yaon. Ngunit, yung walang loob para ito'y tumulong, hindi mo makitaan ng pagnanasang makatulong. Kaya naman silang mga tulong-tulong, ang sasaya nila kahit anong bigat ng dinadala nila, at kapag ito'y narating na nila at nailagay na sa tamang pwestong kalalagyan, sila'y humihinga ng maluwag at sinasabing, "Hay, nakasadsad tayo." Serga naman ang ikakabit nila. Upang ang kubong tahanan ay tumibay, lalagyan nila ng kabilaang baging, kumbaga sa halaman. Serga, yung tinatawag na pampatibay, alambring malalaki. Iba't iba ang ginagawa ng tao. Hanggang sa dumating ang panahon, iba't iba ng tahanan ng tinindig. Wala ng kubo. Natatahanan para ito ay binili sa kapwa niya, at sa ibang paraan naman ay ang nagbili ay gumanda na ang buhay. Mga mahal, kay inam, gunitain ang nakaraan. Kung ano ang kalalagayan mo noon, nang hanguin ka ng ama, natapos ang iyong dusa, di mo na maalala kung anong hirap na pinagdaanan mo. Patotoo lamang ang ama kapag humango sa bawat isa, ang lumipas at nakaraan mo'y walang-wala na bilang anak niya. Sapagkat ang layon at nasa niya, huwag nang balikan ang sakit at dusa mo, harapin mo ng ligaya at saya na kaloob nito. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't mapapalad ang naghahanap sa matuwid na daan. Masusumpungan nila ang tuwid na katwiran. Kaya't ang kalwalatian ay tatamasahin, at ang buhay na walang hanggan ay kakamtan. Pagpalain kayo, net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kaya nga't, ang mga nakatighaw, ang nagbago ang kalalagayan ng buhay, nang magsiwalat sila, "Diyos ko at Ama ko, alam mo ba, kapatid ko, sa unang bahay namin, para kang nasa labas ng bahay. Pag tumingala ka, makikita mo'y liwanag, sapagkat puro butas. At kapag umulan, nako, lahat na yata ng aking timba at plangganay nakasahod. Ngunit nang ako'y lingapin ng ama't baguhin ang buhay ko, aba, ni hindi ko na mabakas kung kailan at paano ang pagod ko habang umuulan." Yan ang ama. Ang bawat hinango niya, walang bakas ang dusa. Kaya't kung lahat ay kikilala, mapapatid ang hirap at ang ginhawa ang tatamasahin nila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung di nga magkagayon, anong saysay pa ng halimbawa ng anak na isinugo sa lupa? Pagkatapos ng dusa, luwalhati at buhay na walang katapusan, buhay na walang hanggan, ang pangako kanino man. Kaya't ang sino mang sa kanya ay kumilala at nakilala ang ama, ito ang pangako niya, buhay na walang hanggan, ligayang walang katapusan. Sapagkat sa dako roon, sa dakong hintayan, at sa dakong tatahanan ng bawat lumisan na sa lupa at nagbalik na sa alabok, wala nang dusa kailanman, lahat ay ligaya. Ang dulot sa kanila. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? At maaring dito pa lamang sa lupa, ay tamasahin mo na't kamtigyaan. Kung tunay mong dadamhin at mararamdaman, ang ama mong nagpapalaya sa iyong buhay. Kaya't nang ika'y tawagin at sumunod ka naman, limutin mo ng lahat ng iyong nakaraan. Ang gunitain mo't alalahanin, ang mabuting sa iyo'y iaalay. Upang ang lahat ng di tama at marapat mong naganap sa buhay ay malimutan mo ng lubusan. Sa gayon, magaganap ang walang nabuhay sa nakaraan, kundi sa pang kasalukuyan. Kaya, halina kayo mga mahal ko, mabuhay na kayo sa panghinaharap niyong buhay at kalimutan na ang lumipas na buhay.
Kung ito'y marapat gunitain at alalahanin, yung magagandang kaganapan, bakas na lamang ng nakaraan sa isip nyo'y ikintal upang yaon ang magdulot sa inyo ng higit pang katatagan at maalala nyong kailanman di kayo pinabayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil may Diyos. Lagi mong tandaan. Dahil anak ka niya, dulot niya'y saya. Ayaw niya na ikaw laging may luha ang mata, kaya't ang wika niya ipaparang ko na. Kaya't halina, gunatain mo sa tuwina ang mabuting alay niya. Nang di ka nagdurusa sa damdamin mo may bigat, magpalaya kang anak upang ang maramdaman pag-ibig niyang matapat. Halina kayo, mga anak niya, tanglawan kayong gana ng ilaw na di na mamatay, Espiritong banal, magharing tuwira sa buhay nyo'y kamtan. Di kayo pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa buhay ng tao, iba't iba ang kaganapan. Mayroong nawasak ang pamilya, subalit hindi niya kagustuhan. Ngunit nang dahil sa kanyang naging kapalaran, naganap ang kawasakan at nawasak ang buhay niya, nandyan pa rin ang Ama. Kaya lahat ng mga wasak, ang hanapin ay siya, upang mabuo at buuin niya ang wasak na nabuhay mo. Sa isip at damdamin, ba't ganyan? At kanyang papatayin, papalitan niya ng tuwiran ang isip mong nadudumihan at nagugulumihanan. Ang ipagkakaloob niya ay payapa at buong kaligayahan. Sapagkat siya ang daan ng buhay, ng galak at kasiyahan, daan ng katotohanan, buhay na walang hanggan, kaloob kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang mga nagdudumali at nagmamadaling makilala ang Ama sa kanilang pagsusumakit kilalanin. Nang makilala siya, siya ang nagbigay pag-asa, nagpalaya at bumuhay ng ligaya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Habang minamasdan ko po ang batang apo ko na
Wala pang 2 buwan sa kanyang estilo, sa kanyang galaw, sa kanyang gawa. Sa tuwing ako'y magigising at mamumulat ang mata, mulat ang kanyang mata, kawag ng kawag. At tapos, sipa, ganyan, galaw. Ako po'y natatawang mag-isa. At eto dinaratal. Anak, masdan mo ang sanggol. Walang isip yan. Subalit alam niya yung amoy ng kanyang ina't ama. Oo nga naman, kinarga ko. Palibas ay madalang maikarga sa damit na ito, sa balat na ito, sa amoy na ito. Hinahanap ang amoy ng kanyang magulang. Ibinaba, kinarga ng ina, natulog. Aba, ano ibig sabihin ng ama? Mga anak, kung mararamdaman nyo lamang ang pag-apuhap ko't pagmamahal at ang bango ng amoy ko, siyang malalanghap nyo, pahihimbingin ko kayo. Hambing kayo sa sanggol na walang kamuwangan, walang kabalisahan, walang iniisip na anuman. Kaya't patag ang loob nyo, pag sumuso kayo, busog na. Dahil wala kang iniisip pa. Sumuso ang sanggol. Sarap na sarap sa gatas ng ina. Ikaw kaya, nasasarapan ka kaya sa salita ng ama? Kung nasasarapan ka, tandaan mo, ito ang magiging susi ng buhay mo para baguhin ang lahat ng buo mong pagkatao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang salitang banal na nagbibigay buhay, tumatanglaw sa nadidimlan, nagbibigay ng lakas sa mahihina, tumatatag ang mabubuhay. Sapagkat makapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Ano ibig sabihin? Bakit inaapuha, pinahanap-hanap yaong kanyang amoy na naaamoy? Yan ang katotohanan. Kung napakadalang nyo lamang masamyo ang bango ng ama at napakadalang nyo lamang damhin ang pag-ibig niya, di kayo makakampante, di kayo masisiyahan, di kayo makukontento tulad ng sanggol na may hinahanap na ibang amo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, kung wala na kayong magawa, may magagawa ang Ama. Kung wala nang magawa ang kahit na sinong kapwa, mayroong pang gagawa. Yaon ang di nakikita na patuloy gumagawa sa lupa. Kung wala ka nang makuha, kahit ano pang gusto mo, may magbibigay pa sa'yo. Hanapin mo lamang siya. Nang makuha mo ang gusto mo, na madaling ibigay niya kung makabubuti sa'yo. Kung wala ka nang matawag pa, dahil bingi lahat ang kapwa mo, mayroong hindi mabibingi kahit kailan, handang makinig sa'yo. Kaya lagi mong tandaan, siyang tawag-tawagin mo, at kada kanyang titigan, masdan kahit saan, ang bawat hinaing mo'y kanyang pakikinggan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't huwag manimdim kailanman, ni mawala ng pag-asang sinuman, sapagkat kung kilala mo ang sa'yo'y bumuhay, lagi mong aasamin, siya'y iyong damhin. Sapagkat siya'y hindi mamamatay, tulad ng may kamatayan, at hindi mapaparam tulad ng bula. Kaya ikaw tao, sa kanya manalig at umasa, buhay mo'y ititindig niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. O Ama at Ama nila, na lubos ang galak at sigla, na may dulot mo ang mabuti sa bawat isa. Naririto yung mga anak, na tuwirang nalikom at natipon mo sa maliit na lugar at dakong ito, upang padamat pakilala ka, maramdaman nawa nila kung sino ka't ano ka, nang makilalang lubos ang paghahari mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Pasko na sinta ko, malapit ng totoo, ang bawat araw na nais na makita, na ang Ama ay lagi kang masaya, na anak niyang tuwin ay inaalala. Kaya't sa tuwin ay sambahin mo siya. Pasko araw-araw ay madarama, ang may pandinig ay nakarinig. Kapag masaya ka,
kahit nakakita ka lang ng 5 bigi, ay, may pera ako. Kapag malungkot ka, libo-libo na't milyon ang hawak mo, di ka pa matawa. Tuwan-tuwa si Satanas sa'yo. Buhay ba, Ama? Kapag ikaw ay naghihinagpis, napakarami mong sinasabi. Ngunit kapag ikay may ginagawang lihim, ayaw mo man lang may makakita at may makarinig sa'yo. Kaya sabi ng Ama, alalahanin mo, ako'y nakatunghay sa mundo, kaya kita-kita anak ko. Buhay bang Ama? Kaya sa lahat ng dako, kung kikilala sa akin, makikilala nila kung sino nga ako. Yan ang habilin, kaya ipamalita nyo sa buong mundo. Pagpalain kayo. Di ako galit. Tayo nang magsiuwi. Halina po kayo, mga minamahal. May mission po eh.